Hello guys, what's up? Good morning once again. So, sa werang pobre. So guys, ngayon may i-highlights ako na ito naman ang pag-usapan natin. So, itong engine na to ang kailangan na maging matunog ngayon kasi sa tingin ko kailangan na kailangan niya yung tulong. So, ito yung gusto ko naman ngayon na mabigyan ng pansin. So, kalimutan na natin yung Beyonce, no? Total, nakuha niya na rin lahat sa buhay niya, di ba? At ngayon nga, nagbago na siya. So, siguro panahon na rin na itapon natin yung kwento ng buhay nila sa likod, no? So, wag na natin balik-balikan pa, no? So, total, okay na sila ngayon. Mayabang na, di ba? So, what for? Na kailangan pa natin pasikatin. Oh, so, ngayon, ako ay may gustong i-highlights na angel na isa din talaga ito sa gusto ko, no? Kasi napaka-simple, marunong tumanggap kung ano yung natatanggap, no? At marunong mag-appreciate, marunong makontento. So, yun, ito naman ang ating pag-uusapan. Sino nga siya? Siya lang naman ay si Melka. Yan, Melka. Okay. So, alam naman natin ang kwento ng buhay ni Melka. So, si Melka ay hindi matunog. Si Melka ay walang gaanong sponsors. Yun ay sa pagkakaalam ko, no? Dahil ako nga, sabi ko nga, nung mga panahon na yun, nung una siyang natagpuan, kung ako mayroon lang din, isa talaga si Melka sa napupusuan ko na gusto kong tulungan. Although, sabi ko nga, paborito ko si Joy, si Melka, si Roseanne, si Aiden. Although lahat naman talaga sinusuportahan yung sino ba yan sa Jumcar, si Carla, si Beyonce, sino pa ba yung mga angels noon, no? So lahat naman natin talaga sila sinuportahan, 'di ba? Pero ito nga, si Melka is hindi talaga naging ka-level nila pagdating sa tulong na natatanggap, no? So, sabi ko nga, ang pinaka-blessed si Beyonce. So, parang siya yung naging mayaman. As in, totally talaga na bago yung buhay, no? So, napaka-blessed. Pero kabaligtaran nga yun. Kasi, imbis na yun ang makita niya kung gaano siya ka-blessed sa buhay, naku, siya pa talaga ang gawa ng kwento sa kalingap na hindi makakalimutan ng tao, 'di ba? So sabi ko man nga, ano man ang marating mo sa buhay, gumanda ka man or ano man ang maging status mo sa buhay, yung ginawa mo pagpatulfo, hindi yan mabubura sa amin na sumusuporta sa kalingap. Mabango ka lang doon sa antay. Pero sa amin, hindi yan mabubura. Nakatatak na yan sa katauhan mo. Okay? So, ito na guys. So, sabi ko, kalimutan na natin yung kwento na yan. Tapos na yan, no? Bakit pa kailangan balik-balikan, no? So, ito. So, ngayon, sabi ko nga, ito yung mga bagay na hindi nila nakikita kay Kalingap Rab. Na ako pa man talaga sa umpisa pa man, ito na yung naging dahilan kung bakit nahook yung puso ko ni Kalingap Rab. Kasi sa kabataan niya, sa ganyang klaseng edad niya, mayroon siyang puso na pagtulong, no? Na kung tutusin, bibihira yan ngayon. Ako ngayon, mga kabataan ngayon, mga ganyang edad, alam naman natin, no? Yung mga ugali ngayon ng mga tao. Pero napaka-blessed kung mayroong taong nilalang na andoon sa pagtulong, no? So, although alam naman natin ngayon, lalo pa yung mga angels, na marami siyang scholars, no, na sinusuportahan, katulong yung mga sponsors. So, sa kalagayan ni Melka, so, si Melka nga is medyo dihado, no, compare dun sa iba. So, ngayon, napanood natin yung latest video ni Kalingap Rab na nag-struggle si Melka, no? So, na-touch lang din ako kung paano talaga ni Kalingap Rab iparamdam kay Melka na, oh, andito ako, kuya mo ko, 'di ba? So, parang napakasarap sa feeling na kung ilalagay ko yung sarili ko sa buhay ni Melka, parang nung mga panahon na yun na yung latest video ni Kalingap Rab na pinapanood ko na kung paano nga na-appreciate ni Melka, nagpasalamat, yung parang binalik ako doon nung nag-aaral ako, no, na
Noong mga panahon na yun, ang hirap-hirap talaga na wala kang matakbuhan, wala kang malang malapitan, yung walang sumusuporta sa'yo para makapagpatuloy ka doon sa pag-aaral mo. Ang hirap, yung nagsisikap kang magtapos-tapos, kapos na kapos ka talaga sa financial, no? Napakahirap talaga nun, yung surviving talaga na gusto mo iraos, pero parang ang hirap. Kaya ngayon, doon ako na-touch, na sabi ko, samantalang sila ngayon, Kuya Rab, ganito, ganito, ayun, may lalapit, may tutulong. 'Di ba? So, sa kagaya ni Melka, nag-struggle siya sa sitwasyon niya, walang matirhan, pero ayan, may sumalo. Free. 'Di ba? Napakaswerte ng mga angels. Napakaswerte nitong mga angels na natulungan ng Kalingap. Kaya hindi pa rin talaga natin makalimut-limutan yung nagpatolfo. Why? Why? So, malaking katanungan talaga yan sa akin na bakit mo pa nagawa? 'Di ba? So, yun na nga. So, binalik ako doon sa mga panahon nung nag-aaral ako na naranasan ko yung college ka na naranasan mo yung maglakad na napakalayo. Layo kasi wala kang ipapamasay. Naalala ko talaga noon yung pera ko na 2 piso. Talagang naghahanap. Sabi ko, sino kaya pwede kong mahiraman na madagdagan ko yung pera ko, may maipamasaya ako. Pero nakakahiya. Talagang nilakad ko na lang. Tapos, yung doon sa boarding house, pagdating ko, wala ka man lang maiulam, asukal. Nakakaiyak. Kaya nga doon ako na-touch na sabi ko, napakaswerte mo, Melka, may Kuya Rab ka na sa ganitong sitwasyon mo may natatakbuhan ka. 'Di ba? Ako noon, grabe talagang sariling sikap. Kaya alam mo, dito talaga ako natatouch ngayon sa sa mga angels. Yung parang talagang naano talaga yung puso ko sa kanila. Kasi syempre, halos kung ikukumpara ko yung personal ko na buhay sa kanila, walang pinagkaiba sa kahirapan ng buhay. Pare-parehas kami ng hirap sa buhay. Na noong mga panahon na yun, parang naghahanga din ako na sabi ko, sana may nalalapitan din ako, sana may nagpo-post sa'yo, may nakasuporta sa'yo, di ba? Para makapagpatuloy ka sa mga pangarap mo. Wala eh. Kasi, kaya nga isa pa ito sa na-appreciate ko. Bakit? Hinding-hindi ninyo kaano-ano ang mga Kalingap. Hinding-hindi ninyo kaano-ano yung mga nag-i-sponsor sa'yo na nagpakahirap tapos ibibigay ng libre ang pera. Ako noon, kamag-anak, kapatid, walang sumusuporta. Kamag-anak mo nga, parang takot na takot sa'yo magbigay ng pera. Takot na takot sa'yo magpahiram ng pera, ha? Kamag-anak mo yan, kadugo, may nananalaytay na dugo. Pero itong mga Kalingap, hindi kayo kaano-ano, okay? Yung mga nag-i-sponsors, hindi kayo kaano-ano. Pero bakit? Kaya nila magbitaw ng pera kasi may mga puso sila sa pagtulong. Kaya nakakalungkot lang na yung mga ganitong tao na nakakatanggap ng tulong na pinaghirapan ng iba, hindi pa rin marunong mag-appreciate. Yun ang nakakagalit. Ako sa totoo lang, hanggang ngayon, yung parang yan pa rin ang daladala ko sa puso ko na ikinakagalit ko talaga kay Beyonce na bakit? Yung parang napapatanong talaga ako, bakit? Bakit hindi mo na lang dinaan sa maayos na usapan? May galit ka man or what? Hindi na dapat aabot sa ganun, di ba? So talaga masasabing mo, napaka-ungrateful. Sabi ko nga, may marating ka man sa buhay, mabago man ang status ng buhay mo, magkaroon ka man ng diploma, yung ginawa mo, hindi na yan mawawala. Nakatatak na yan sa pangalan mo, yung ginawa mo. Ha? Opinion ko yan. Opinion ko para sa akin. Ewan ko lang sa iba kung makakalimot. Sa akin to, opinion ko to, no? So, kaya nga, natouch ako doon kay Melka. Na samantalang sabi ko, si Melka, di ko alam ha kung tama ang napapanood ko or pagkakaintindi ko na parang siya yata ang walang halos gaanong sponsor o talagang masasabi natin na walang gaano na nagbibigay ng tulong, nagpapaabot, although may nagpapaabot, pero kung ikukumpara natin doon sa iba na talaga namang sobra-sobra na, no, yumayaman, parang si Melka hindi ganon, no. So sabi ko nga, kung ako mayroon, isa din ako, kumbaga hindi ko sa sinasabi na siya yung paborito ko. Hindi, ibig sabihin yung parang siya yung may pangangailangan. Kaya nga, naiisip ko lang, no, yung siguro, yung pinabahay na napakaganda kay Beyonce, yung parang pinaghati-hati na lang, itulong na lang talaga doon sa mga nangangailangan ng mga scholars, no, pero hindi nga naging paborito talaga siya, kaya pinayaman siya ng mga sponsors, di ba? Napaka-blessed niya talaga sa buhay na halos tinutukan siya.
halos binigay sa kanya ang lahat. Tapos ito pa ang magiging sukli, no? So, okay, tapos na yan. Tapos ito nga, so sabi ko nga, napaka-bless mo, Melka, kahit na ganyan lang yung natatanggap mo na tulong, kung ikukumpara mo sa iba, pero huwag ka maiinggit doon. Huwag ka maiinggit doon. So, tama yan na nakukontento ka sa kung ano yung natatanggap mo. At least, importante doon, marunong ka mag-appreciate, marunong ka magpahalaga, marunong ka tignan kung sino talaga yung tumutulong sa'yo. Yun ang pinaka-importante. Huwag mo hangarin yung magkaroon ka ng bahay. Gawin mo yan pag nakapagtapos ka na. Dahil kapag nakapagtapos ka na, kayang-kaya mo yan. At masarap ipundar yan sa galing sa sarili mong pawis. Sa sarili mong pagpapakapagod. So, tama na yan. Makontento sa nasusuportahan lang yung pag-aaral mo, nakakain kayo kahit papaano ng maayos kasi may tumutulong. Okay na yan,